So initially, before we proceed with the validation, we have already discussed with your MLGOO and with the mayor some areas of concerns no, sa assessment. And still, no, despite knowing your weaknesses, you work courageously no, engage us to a very productive validation. No? True enough, the Seal of Good Local Governance is not just an awards and incentives program of the department. It is a performance management tool to help local government units manage their performance. I know that the municipality of Nabas has already established a strong area, kumbaga amo niyang area ang aton ginapabugalgin. We take pride on these areas because we have already excelled in this area. And may man kita nga area na kailangan pa natin further improvements. So with that, no, palakpakan tayo natin mga subs. Sige. Ma-start ako with the, sige, ma-start ko syempre sa mga pasa. Start with the safety, peace, and order. For safety, peace, and order, there are five main indicators. The first two indicators, the results of the audits for POC and the Anti-Drug Abuse Council is yet to be released. While the remaining three, naging subject naman for validation today, were fully complied by the LGU. So, palakpakan tayo. Just a comment, no, on the ordinance or similar issuance regulating firecrackers and other pyrotechnic devices. So, the LGU may ara siya ordinance, siguro i-update na lang to include designation of zones for display and use. So magambal kita display, that is the firework display, the use. Di kita pwede ka palupok, di kita pwede ka exhibit sa atong mga fireworks. So ang na. So nonetheless, for safety, peace, and order, most likely, no, depende sa results sa mga audits, most likely, nali mapasanin nyo. So, next is disaster preparedness. For disaster preparedness, yes, hindi makapasa siya in the sense nga you are a Gawad Ka Dasag awardee. So, bonus na siya sa inyo. Siguro if para lang gid ma-improve ang inyong performance no sa next audit, ma-start kita with the plans. Ang plans ninyo diri laudable, kompleto, ala dapat. It must go a certain level sa process. No, may proseso kita nga nasunod. Hindi siya pwede nga present lang ang aton plan, pero wala siya nato na integrate sa ating system through legislative action. So dapat ga-require siya sa adoption, approval sa council, and the adoption of our sanggunian. Para mahambal naton nga ang among nga plan naton during disaster is already an established, the duly recognized plan by our local government unit. Next is CLUP. So you will pass disaster preparedness despite wala mo CLUP because nga pasagad kang sa Gawad Ka Dasag. But nonetheless, during the discussion, na-present na ni DRRMO ang inyong draft CLUP. Siguro i-polish na lang din natin para by the end of the year, masabit na natin sa December. So, ang manang na siya for disaster preparedness, may validity. That is for disaster preparedness. Next is ang muntik na papasa. Si Financial Administration and Sustainability. All indicators were fully complied. Palakpakan ta.
except the utilization of the national tax allotment. No, kung siguro hindi ta kang pagbabudlayan. Kung makita kung may chance, dako ang chance nga makapasa up to the national, ilaban ko panitani. Kaso ang kailangan natin ba nga data, kailangan natin i-request sa PLGF. And it will take another work para sa mga tao dire. No? Sa aton, that is only 62.30. Ang kailangan natin is 65%. So, pag itaon natin ang 3%, actually hindi pa siya mag 3%, kaya may point pa. Pwede siya natin. Paano siya natin mapangita? Pwede ta ka data change request by means of justification. Paano kita ka-justify? We can justify those projects that were completed by December 31, 2023, yet ang payment took place during the first quarter of 2024. So meaning, may mga project pagurok kita nga natapos na human na sa 2023 December 31 pero nabaydan during first quarter. So ang kailangan natin ng mga justification is of course certificate of completion sa completion and acceptance sa project. Second, isang copy ng disbursement voucher to prove nga ang mga project nga ni nabaydan by first quarter of 2024. So, amo na. Pero kung gusto ninyo, kung gusto ninyo just to correct the data, you could always avail for the data change request sa aton nga Bureau of Local Government Finance. Sige. Although that will be another way. But the best way is, proud din natin, sa project natin, we still have 6 months for the 2024. No? If we hope na baka pa by next year, huwag natin targetin yung 65. Baka pwede naman 95 na agad. Naka-implement na ako ng mga projects within the year. We still have 6 months. Kung papasa tayo by 2024, by next year, sa 6-month period, dapat withdraw tanan, agmobra ron tanan. Continue kita mag-65, continue kita mga justification. Sige. Sige, karon mag-talk ko sa point nga na. Social protection. For social protection, complied sila tanan except for the CDP. CDP lang ang ating kulang, mapasada kita sa may social protection. Also, okay lang. For business friendliness and competitiveness, siguro i-fast track lang naton ang aton nga pag-transition sa may electronic, kaya manual pa lang aton business permit licensing. So, pero I know nga may ara na kamo initial talks with sa pag-acquire kang e-tracks. So, okay na lang siya. Then, barangay clearance integration. So, dapat ang aton nga mga kabaranggayan, dapat mag-issue sa ordinance authorizing the municipal treasurer to collect, ang the LGU to collect and to issue the barangay clearance for business purposes only. Then, subsequently, the Sangguniang Bayan will provide for an ordinance nga maghahatag policy kung paano ang collect, kung paano ang turnover sa barangay sa aton nga mga barangay clearances. So that is for the result. Mga general comments na lang din. Number 1, designation. Na-discuss naman with the mayor, hindi pwede nga i-designate ang job order and contractual. Dapat ang aton gina-designate are permanent personnel of the LGU. And by designation, let us look into the requirements.
No, mag-ambal ta nga ang ginapa-designate is ang officer level. Kung officer level ang ginapa-designate, dapat ang iya salary grade is nasa officer level man. Anong officer level? Ara na siya ang salary grade 11 up. Di ba? Kung maghambal kita nga focal person, mga muna, nga wala siya designation nga mas maayo kung officer level, pero okay lang kung hindi siya officer. Kung mga focal persons only. Second, laudable diri ang budget utilization. Wala gyud problema. Tag 90% ang ano. It means that ang LGU is practicing ang sound fiscal management, di ba? Mahambal kita nga mas mayo dam savings, pero the savings means denial of services sa atong clients. No, kag wala ta naga-budget for the purposes of savings. So gin-budget na naton because may ara kita need, and isa na siya ka-strength ni LGU Nabas nga ako nakita nga almost ubos gid ang aton nga funds allocated sa aton nga mga programs, especially sa mga marginalized sectors nato like the PWD, senior citizens, sa children. So tag 90% gid halos ang aton utilization rate. And on the preparation, I would say nga passing SGLG is not a matter of luck. Hindi ni siya paswerte-swerte, hindi ni siya kuon nga mapasa kami kayang amon DILG pinakasagad sa universe. Or hindi kami kay ang amon nga rat pinakamabuot sa may galaxy. Hindi na siya amo ang hambang sa SGLG. You will pass SGLG because you constantly demonstrate ang aton ginapangayo kag gina-practice naton. It is a matter of preparation. No, probably middle this year, ang official results ng SGLG will be released. Makita ninyo kung diin ang inyong red, diin inyong green, diin inyong yellow. Sino sa inyo ang dugay na nag-attend sa SGLG? Kahuyat sa mga areas, like social, disaster preparedness. Si disaster preparedness, since nag-start sa SGLG, wala na siya maging bago. Amo lang din na siya gihapon. Meaning, kung tutukan mo ang isa ka area, most likely next year, mapasa mo siya subo, most likely next year, pasa ka man ang gihapon, kay wala siya may nagbago. Financial management, nagadugang lang siya gagmay, pero same man. Generally 85 to 90% of the indicators sa SGLG is the same. No? Pareho lang na sila. So may mga gadugang tig-isa sa kada area, tagduwa, pero that is the most. No? The 85% are similar indicators, which is kaya pa lang pwede nyo na mapreparahan for next year. No, ang manami naman din sa may Nabas is that hindi siya kumbaga nang kaya siya pasaron next year, no? Gamay lang gid nga tutok. Kay again as I mentioned, no, ano pa ang pinaka crucial dito nga ako nakita is ang duwa ka plan, CLUP, CDP. Pero ang CLUP ganin ninyo na-assume pa kang performance ni disaster preparedness sa Gawad Kalasag. So it will not affect for this year's assessment. Basta ma-maintain lang ni disaster ang ina magiging Gawad Kalasag awardee, di ba? Crucial CDP. Kaya syempre wala na iya sa may ano mo, wala siya saving grace na award si social protection. So amo na nang hambal gani pagpasa sa SGLG hindi na siya contest. Wala kami agahambal nga kay nakapasa si LGUA siya nang pinakakaayo
nakapasa si LGUB, siya na may pinakamaayo. It could be nga nakapasa si LGUA because yung target niya is minimum. Puro yellow. Di ba? Pwede ka kapasa ng puro yellow ang imong score. Pero si LGUB, wala siya kapasa, ang iya score puro green, may isa lang siya kapula. So, pwede nga mag-amuna nga mas taas yung performance ni LGUB is just that nga napasa niya. And last is SGLG at this point is compliance level. No, compliance na lang kita. So, we are looking into your compliances sa RA 10121, sa aton nga Climate Change Act. We're looking into compliance niyo sa may law sa public employment, sa may solid RA 9003. So compliance level, wala pa kita kaagto sa SGLG nga nagapangita nga sa best practices kag innovation. So let us grab this opportunity to look into the indicators nga we are yet to comply. Kay dira makita naton kung ano pa sa aton mga mandate ang wala pa naton na deliver. And with that, thank you kay Mayor and to the rest of you nga nag-engage sa akon and sa the rest of the team for this year's regional assessment. So thank you. Warm welcome. As usual, I feel at home in Navas. I remember one time when I came up sa inyong munisipyo and your former mayor on top of his voice said, "Sino kayo napasugod sa mga kundi nyo ni Buhok?" And everybody froze and looked at me and I was laughing. And then he started laughing too. That made me feel at home, really. So Navas is not new to me. I was assigned in Navas in 1984. Yes. 84, 85, 86. So I was assigned here, so Navas is not a stranger to me. So Mayor, ngayon kita ko because of those events, your welcome is always felt here. Pero on the SGLG part, ay tanan ako yung nag-feedback ko sa kanda agad hindi sanda pagtulog-tulog ko ng ibang department. So I gave him the feedback, but I would rather say siguro Mayor, no, not siguro, sigurado. Two of your departments have improved so much. Youth, seeing kayo so they have improved so much. May anak ko sa Kirit, but I think they can make it through tourism. I am impressed. Nag-improve man so much. Sa Mingo, sa invite ay may amon yung sa Kirit niya. So, pinakulat-kulat ko pa. So, ako noon natapusan mga naan. Well, education is not always a problem. Group health, they can contribute to your SGLTC. I'm very sure about that. Unless my question, there being none, no objection. Sige, again, salamat gigabo for not only improving, but Mayor, I enjoy the company of each one. Yan ay salamat. Good afternoon. What do you come? And so thankful na kami sa tatlo na yan taga-ano natin na medyo pinakamahan sa dami. Hindi naman. Medyo na. Hindi na. Kasi prior to that, we know lagi kung saan kami medyo naitakulangan. And
with your presence today ay na-confirm din kung saan kami. Si Doktora, oo. So, thankful din ako sa tanan natin ng mga employees dyan sa LGU Itnatas. Kasi everyone is working hard. Nagpiliganin ako bilang hamba, no? Kaya ba nga, dati ako ex-member, but this is now different. Sabi ko nga, I am a first-time mayor. Medyo naging eye-opener kita na kinanglanggit. We have to do this. Kasi before, as an SD member, hindi kami naging part sa ganitong ang presence namin during the time of evaluation. So, sa ngayon, kahit sabihin natin na hindi na kami nagsasabing struggle din talaga kasi pero sa nakita ko na ang ano ikada isa lang ang participation, ang hard work nandyan, nakita naman natin ang difference of course with our MLGO, okay servant at everyone here ay nag-ano din na talagang nag-exert ng effort na though yun na ang ginagawa nila through the years pero na-enhance pag ngayon unti-unti ano natin ang dapat natin nga obrakon. It is not because of this pero ito guide natin na wherein kung ano din dapat natin nga ma-achieve. Dahil kung wala ito, wala tayo, parang wala tayong gauge. And so, siguro, alam na natin kung saan tayo medyo nagkaroon ng kakulangan. Ito lang masasabi ko. Kaya ba natin? Yes. O kakayanin. Kayang-kaya. So, yung mga konting-konting ano na yan, malalagpasan. Thank you so much sa doon talaga sa nag-e-effort, no? Si Doktora. Itong mga taga-RHU family natin talaga naman. Hindi lang sila. MDRR, lahat, everything na nag-ano dyan. Yung sa ano, konting-konti lang talaga. No, yung ating utilization, partner talaga tayo dyan. Double ano tayo para hindi lang 62.3 ba? O kailangan 90% or 95. Babawi kita. Saan pa ba tayo medyo may problema? Sa mga designated officer. Yun. Kung kuan kita na natin niya, gaya nga nasabi ko kaina, kumbaga sa ano, it's my call siguro din. Alam natin kung sino ang dapat. Na kahit hindi na ako ang mayor, andyan pa rin ito mga magagaling natin na nakalagay talaga dyan. We have to sit down as always. Nga ang aton nga gamitin kita, it is not only police but sa contribution, lahat ng mga head of offices sa ganito pang mga concern. So, thank you so much nga nag-guide nyo kami. And promise, may next year, hindi pa natin kakayanin ngayon dahil dito sa ating mga kakulangan. Pero konti-konti na yan. With servant. The servant. Yes, ma'am. So, yun lang. Thank you so much. Year, ang i-evaluate hindi next year. Itong year. Ang performance natin itong year. And we have a little more than 6 months to do everything na kulang-kulang natin. And since we are expecting na may CUP at CDP na tayo, at least na-submit for review at the end of this year, at least at the very least, siguro mga October, na-submit na for review. There will be no reason na hindi tayo makakasa. So, siguro, hihingi na lang siguro ng team, ng ELG team, kung pwede. Every month, mag-set tayo ng meeting, lalo na yung mga, not necessarily na lahat tayo. Pwede siguro kaming magpatawag si Risa ang focal person. Magre-request kami ng
2 to 3 na areas ng mga tao kung saan sila ang magpe-present for this meeting, kung nasaan na sila at that time. Lalong-lalo na yung mga ikulang. So, si Doc, baka pwede na namin kalimutan yan. No? Si Diarari mo, baka pwede na rin kalimutan yan. No? Kasi siguradong papasa na sila. And of course, ang depend natin. But nevertheless, from time to time siguro, kailangan i-check natin kung saan tayo. Para by next year, kasi sayang naman yung gastos natin sa CPP at CNP. Kung by next year, hindi pa rin tayo papasa. Marami ng hirap eh. Ano? Marami ng hirap. Marami na rin tayong ginastos sa mga meetings natin and everything. Sa hotel pa namin sa meeting. So, medyo marami ng gastos. Sayang naman kung hindi natin ipapasa. So, Risa, no? Every starting next month, pumili ka ng mga areas dyan. Pwede natin mapatawag 2 to 3 areas para pag-usapan. And then, whatever the result of that meeting, ipipresent natin. Para si Mayor na rin ang bahala pumukpok kung sa kanila kung may kulang pa rin sila. No? So, sige. Tingin ko wala sigurong rason hindi tayo papasa next year. Hopefully, no? Kung mag-reshuffle kami, papasa kami. Kung mag-reshuffle kami, yun nga lang, hindi na rin siya po kasama. Pupunta doon sa kung saan man. Baka ma-reshuffle kami by election commission. But pare-pareho naman ang mga medyo. So na namang inaakan yan. Kabutihan lamang. LGU. The difference is, kung ano ang response ng LGU sa medyo pwede sa natin. So maraming salamat, no? At papasa na natin. Okay?